Amen. Okay, sa mapagpala hapon sa ating lahat. Sige, so manatiling tayong nakatayo. Okay na yung live? Sige, paki-open na. Tatako na tayo sa mensahe ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia. Okay na yan? So, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Welcome sa bawat isa. So, Happy Lord's Day. Amen? Amen. So, masaya ba kayo sa hapong ito? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 11. Okay, so isama nyo sa prayer si JD, no? Sapagkat meron siyang karamdaman ngayon. May lagnat. Okay? Tapos na mumula yung mata. Isama nyo sa prayer. Amen? Amen. Okay, tapos yung iba pa, yan, si Sis Nora. And then, sino pang may mga sakit? Wala naman. Si Matmat, musta? Okay naman siya. So, continue to pray for one another. Amen? Okay? So, nag-enjoy ba kayo sa camp? Amen. Ha? So, mukha naman nag-enjoy, ha? So, encouragement ko sa inyo, no? Sa next camp, so, siguro naman, next camp, parang gusto niyo ulit sumama, no? Hindi, parang gusto talaga, no? So, maganda siguro, ngayon pa lang, umpisahan nyo nang mag-ipon. No? Oo, ipon kayo. Tama. Kasi hindi natin masabi kung dito ba yung camp o baka sa ibang lugar. Okay? Kasi pag sa ibang lugar, at least may ipon. Amen? Ipon kayo kahit sabihin nating 1.5. Alam nyo, yung 1.5, madaling ipunin yan kung iipunin yan sa loob ng isang taon. Amen? Amen? So, most probably, ang ating camp is tuwing Holy Week lang naman eh. Diyan natataon yan kasi holiday yan. Kaya, ayun pa lang, umpisa nyo na. Amen? Pa 10-10, pa 20, ano yan, makakaipon kayo niyan, ha? Okay, kasi at least, kung dito man ang camp, at least may pambayad. Amen? At kung sa ibang man ang camp, at least meron pa rin pambayad. Amen? Tsaka alam nyo, mas mag-e-enjoy kayo kapag talagang yung effort na doon. Lalo na yung pinag-ipunan mo, enjoy mo yan. Okay? So, encourage ko kayo, ha? Amen? Lahat kayo, young people, simulan nyo na mag-ipon. Ha? Para next camp, meron yan. Amen? So, nag-enjoy ba kayo sa camp? Amen. Ha? Nag-enjoy ba kayo? Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? At syempre, higit sa lahat, may mga taong naligtas. Okay? Tapos may mga bisita. May bisita tayo kanina na naka-attend ng camp. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. So, yung camp, blessing po yan. Amen? Sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, 2 Timothy 4:11. So, okay ba yun? Okay ba yun? Amen? Amen. So, yun ha. Simulan nyo na mag-ipon. Para talagang ano tayo, pag sinabing camp, hindi na mabigat kasi nakaipon tayo eh. Okay? So, maganda yan. 2 Timothy chapter 4, verse 11. 2 Timothy 4:11. Nakita nyo na ba? Say amen? Amen. Amen. Sige. Verse 11. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Umpisa na natin sa verse 9. 9, 10, and verse 11. Sige, basahin natin na sabay-sabay. No, loud and clear, ready, go. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So ang title po ng mensahe ng Panginoon this afternoon is Profitable in the Ministry. Amen? So pag sinabing profitable, ano bang Tagalog niya? Pakinabang. Okay? So dito, binanggit na si Mark ay kapaki-pakinabang sa ministry. Amen? Amen. So, alam ko, bawat isa sa atin, gusto natin na kapaki-pakinabang tayo. Amen?
Okay, so tayo manalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat Lord sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming pag-aaral ng salita this afternoon service. At yung mga wala, Panginoon, we're praying for them na next services ay muli po namin makasama. At sa mga may karamdaman, especially si JD, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, at inyo po nawa siyang pagalingin sa kanyang karamdaman ayon po sa inyong kalooban at biyaya, at nawa na makatulong po yung kanyang mga gamot na tinitake, at kayo rin pong patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. At ganoon din po ang bawat sa amin na mga may nararamdaman, inyo po kaming pagalingin, Panginoon. Maraming salamat po. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isa mga kapatid. So, dito, merong isang karakter dito na nung nabasa natin kanina, talagang nandun yung pagkalungkot natin. Kasi sabi diyan sa verse 10, tingnan mo, sa verse 10, merong isang Kristiyano dito na nasa gawain siya ng Panginoon, pero umalis siya. Tingnan nyo sa verse 10. Sabi diyan, for Demas hath forsaken me. Sino ang iniwan ni Demas? Sino? Si Paul, tama? Si Apostle Paul, di ba siya ang sumulat ng Book of Timothy? Tama? Amen? Tapos isinulat niya ito sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Okay, so sabi dyan, Demas hath forsaken me. Alam niyo, nakakalungkot po yung ganon. Na meron kang katuwang sa gawain ng Diyos, tapos bigla na lang nawala. Tama? Okay lang sana kung biglang nawala dahil sa pumanaw. Pero ang nakakalungkot kung biglang nawala dahil sa nag-backslide. Amen? So sinabi dyan, Demas hath forsaken me. Tandaan nyo, kung saan ka nilagay ng Diyos, huwag nating pabayaan. Amen? Amen. So, ito tayo, nilagay tayo ng Diyos sa kanyang gawain dito sa Malayang Victoria Tarlac. Huwag natin itong pabayaan. Amen? Maganda na tayo ay nagtutulungan. Okay, tignan nyo. Bakit ba niya iniwan si Apostle Paul? Bakit? Having loved this present world. Kasi pala, yung pag-ibig niya sa ministry, nawala na. Ano na nangyari? Nabaling na saan? Having loved this present world. Pero di ba mahigpit na instruction ng Biblia sa 1 John 2:15. Ano nakasulat? Love not the world. O, i-review nga natin yun. 1 John chapter 2 verse 15. Palagay ko alam to ni Demas. Okay? Pero dahil sa natukso sa sanlibutan, natukso siya sa anong meron sa sanlibutan, kaya iniwan niya si Pablo, iniwan niya ang ministry. 1 John 2:15. Okay, sabi dyan, love not the world. O diba, napakasimple. Huwag mamahalin ang sanlibutan. Ano pa? Neither the things that are in the world. If any man love the Father, the world, the love of the Father is not in him. So huwag nating mamahalin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Okay? Sabi dyan, kung sino mang tao ang mamahalin niya ang sanlibutan, ano sabi? Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Amen? Ibig sabihin, pag tayo ay nagmahal sa sanlibutan, syempre, ang tao na nagmamahal sa sanlibutan, ano gagawin niya? Syempre, worldly na rin siya. Amen? So kung mahal niya ang sanlibutan, magkakaroon siya ng mga worldly songs. Pag mahal niya ang sanlibutan, magbabago yung forma niya. Yung forma niya na imbis na pang Kristiyano, magiging worldly na yan. Amen? Pag mahal niya ang sanlibutan, magbabago ang itsura. Pag mahal niya ang sanlibutan, magbabago ang gawain. Lahat ng ginagawa niya, pinapakinggan niya, salita niya, uri ng pamumuhay niya, ay puro sa sanlibutan. Amen? Amen. Kasi minahal niya ang sanlibutan. Kaya tayo mga Kristiyano, galing na po tayo doon. Amen? Amen. Lahat tayo, alam na natin ang estilo ng sanlibutan. Alam na natin yung mga awit ng sanlibutan, the way na magsalita ang sanlibutan, the way na manamit ang sanlibutan. Alam na natin yon. The question is, babalik pa ba tayo?
Babalik pa ba tayo? Hindi na. Amen? Kasi sabi ng Biblia, nung tayo ay naligtas, tayo ay inilipat mula sa kadiliman patungong kaliwanagan. Amen? Nasa liwanag na tayo eh. Huwag na tayo bumalik sa kadiliman. Amen? Pero ang nakakalungkot dito, si Demas, yung pag-ibig niya sa ministry, wala na, pero napunta na sa sanlibutan. Nakakalungkot, no? Ano kaya ang ministry nito ni Demas sa church? Natingin nyo. Siguro, siyempre, ang pinaka-ministry natin dito is soul winning. Malamang, nung minahal niya na ang sanlibutan, hindi na siya sumama kay Apostle Paul para mag-soul winning. Saan na siya sumama? Sa sanlibutan na eh. Iniwan niya yung simbahan, iniwan niya yung ministry. Okay? Ano ba sabi? Huwag mamahalin ang sanlibutan. Verse 16, ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan kung bakit hindi dapat nating mahalin? Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh. Amen? Amen. Kaya pala sa sanlibutan, meron palang lust of the flesh. Pag sinabing lust of the flesh, ano sa Tagalog yan? Pita ng laman. Ibig sabihin yung kagustuhan ng laman, yun ang nasusunod. And that's true, amen? Totoo naman talaga yan. Totoo talaga yan na pag inobserbahan nyo ang sanlibutan, karamihang ginagawa nila ay kung ano yung gusto nila. Amen? Amen. Diba, narinig nyo naman sa kanila yan? Kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo, yun ang gawin mo. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Diba ganun ang mga narinig natin sa sanlibutan? Sabi pa nila, ituloy mo yan hanggat wala kang inaapakang tao. Okay lang yan. Diba ganun sila? Tama? Kaya akala nila, tama yan. Wala naman akong inaapakang tao. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Kaya, ito yung conviction ko, ito yung masusunod sa sarili ko. Akala nila, yun ang tama. Amen? Amen. Pero hindi nila alam, wala nga silang tinatapakang tao, pero yung salita ng Diyos, yan yung tinatapakan nila. Amen? Amen. Kaya, yes, wala silang tinatapakang tao, pero nasasagasaan nila ang salita ng Diyos. Yun ang hindi nila alam. Bakit? Bulag sila sa katotohanan eh. Amen? Amen. Kaya once na bumalik kayo sa sanlibutan, kayo mga young people, mag-backslide kayo at bumalik kayo sa sanlibutan, wala man kayong inaapakang tao. Pero yung salita ng Diyos, talagang yan ang inaapakan natin. Tama. Kasi mahigpit na sinabi ng Biblia, huwag mamahalin ang sanlibutan kahit yung mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat yung mga bagay na nasa sanlibutan ay pita ng laman. Amen. Tumingin kayo sa social media, sa YouTube, sa TV, puro laman yan. Amen? Puro laman yung pinopromote. Worldly songs, mga makalamang gawain, mga mapapanood nyo dyan, yung mga vloggers, mga nagpa-vlog, puro laman. Amen? Puro laman. Yan ang sanlibutan. Amen? Ano pa? Not only the lust of the flesh, but also the lust of the eyes. Ano yung gustong panoorin ngayon ng sanlibutan? Ano? Ha? Karamihan sa kanila. Karamihan gustong panoorin ng sanlibutan, yung gusto lang nila. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, lalo na sa Facebook, pag nag-live, pag mag-post ka ng mga videos, mas marami pa ang views sa mga prank kaysa sa preachings. Amen? Amen. Hindi nyo ba napansin yan? Mas marami pa ang likes sa mga kalokohan, sa mga quotes, kaysa sa mga verses. Amen? Amen. Huwag na kayo magtaka kung bakit ganun. Kasi ang sanlibutan, galit yan sa ating mga tunay na Kristiyano. Amen? Huwag na kayo magtaka. Ang sanlibutan, kalaban natin yan. Bakit? Bakit kalaban, Pastor? Kasi ang Diyos ng sanlibutan is si Satan. Pero hindi ibig sabihin na aawayin natin sila, ha? Ibig sabihin, since kalaban natin sila, simple lang ang gawin natin. Manindigan tayo sa katotohanan. Amen? Hindi natin sila aawayin. Ipapanalangin natin sila na madala din natin sila sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede rin naman natin silang samahan, pero pag sa kasalanan, hindi tayo sasama. Amen. Pero pag sa ibang bagay, pwede natin silang samahan in the sense na madala natin sila sa gawain ng Diyos. Amen. Para sila ay makatiyak ng kaligtasan at maligtas. Pero yung sasamahan natin sila para gumawa ng kasalanan, yun ang sinabi ng Biblia na umiwas tayo. Right. Amen?
Kaya huwag mamahalin ng sanlibutan kasi puro karamihan kasalanan ang kanilang nagagawa. Sa Facebook, mas maraming views ang mga kumakanta ng mga worldly songs. Pero yung kumakanta ng mga gospel songs, halos ilan lang ang views. Amen? Ilan lang ang likes. Okay, pero hindi naman tayo nagla-live, hindi tayo nagpo-post sa Facebook para dumami yung views, para dumami yung likes. Kasi tanggap na natin yan na hindi talaga matutuwa sa atin ang sanlibutan. Kasi ang Diyos ng sanlibutan is si Satan. Pero bakit tayo nag-live? Bakit tayo nagpo-post? Kasi ang ano yan, ang purpose niyan para makita ng sanlibutan yung gawain ng Diyos. Amen? At para maipalaganap ang salita ng Diyos. Since nasa modern na tayo, meron ng social medias, meron ng Facebook, gagamitin natin yan, hindi para sa kamunduhan. Yan ang ginagamit ng kamunduhan sa kasalanan. Pero sa atin, advantage natin yan para mas maipalaganap ang salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi man nila panoorin, at least, pinapalaganap pa rin natin ang salita ng Diyos. Na one time, darating ang panahon, makikita nila at mapapanood nila yan. At pagsisisihan din nila yung kanilang mga ginagawa. Amen? Lust of the eyes, lust of the flesh. Ano pa? Pride of life. Kapalaluan ng buhay. Okay? So yan po yung mga bagay na nasa sanlibutan na dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na huwag nating mamahalin ang sanlibutan. Pero, si Demas, minahal niya yun. Amen? Dahil doon pinabayaan niya yung ministry. Nawa sa inyo, kahit sa inyo mga young people, nakakalungkot na balang araw malaman natin na si ganito umalis, iniwan yung pag-ibig dito sa church. Ang pag-ibig ngayon ay nasa sanlibutan. Nakakalungkot po yun. Amen? Nakakalungkot. Nawa walang mangyaring ganun sa atin. No? Actually, may mga nangyari na nga. Kasi maraming young people dito dati na ngayon, wala na talaga totally. Amen? Kasi dalawa lang naman yan. Pag hindi ka maglingkod sa Diyos, ibig sabihin, yung Diyos ng sanlibutan ang pinaglilingkuran mo. Dalawang Diyos lang lagi yan. Amen? Amen. Once na hindi ka maglingkod sa Diyos, ibig sabihin, naglilingkod ka sa Diyos ng sanlibutan. Kasi pag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpe-pray. Amen? Amen. Hindi ka nagsisimba. So, ibig sabihin, ang pinaglilingkuran mo, yung Diyos ng sanlibutan. Amen? Amen. Huwag natin gayahin si Dimas, ha? Hinayaan niya yung ministry niya, pinabayaan niya. Kaya kayo, kung ano yung ministry na meron kayo, hanggat malakas tayo, gampanan natin. Amen? Tama. Hanggat kaya natin. Hanggat buhay pa tayo, hanggat pinapahintulutan pa ng Diyos, na tayo ay makapunta sa church, na tayo ay makakilos, then, gawa lang para sa Panginoon. Amen? Amen. For Demas had forsaken me, having loved this present world. Pero, tignan nyo naman, sa kabila ng maraming Kristiyanong umalis sa gawain ng Diyos dahil minalang ang sanlibutan, meron pa rin namang mga nananatili. Amen? Amen. O, tignan nyo sa verse 11. Only Luke is with me. Take Mark. Isama ko si Luke. Kunin mo si Mark. Bakit? Bring him with thee. Isama mo siya sa ministry. Bakit? For he is profitable to me for the ministry. Amen? Amen. So, nakakalungkot kung may aalis, pero still, meron pa rin gagamitin ang Diyos para sa kanyang ministry. Amen? Amen. Kaya, nobody is, ang tawag dito, walang importante sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Especially sa tao. Huwag nating isipin na, ay, importante ako sa ministry. Pag nawala ako dyan, babagsak ang simbahan. Hindi ganon. Walang importante sa atin sa ministry, pagkus ang ministry ang importante sa atin. Amen? Amen. Kaya pagdating sa ministry, huwag tayong magpa-importante. Bagkus gawin natin na ang ministry ang importante sa atin kung bakit tayo nandito. Amen? Amen? Amen. Bakit ka nandito? Kasi importante sa akin ang ministry. Tama. Amen? Iba din naman yung, bakit ka nandito? Kasi importante ako dito, kailangan ako dito.
Hindi ganon. Amen? Amen. Bakit tayo nandito? Kasi mahalaga sa akin ang ministry. Amen? Ganyan si Mark. Kapaki-pakinabang si Mark. Yan, tignan nyo. For he is profitable to me for the ministry. Itong ginagawa natin, this is the ministry. Amen? This is God's work. Gawain ito ng Diyos. Hindi ito gawain ni pastor. Hindi ito gawain ni numang tao dito. Gawain po ito ng Diyos. Amen? At si Pablo, meron siyang sinabi na verse na nagpapasalamat siya sapagkat siya ay inilagay sa ministry. Amen? Kayo, nandito kayo ngayon sa ministry. Sino naglagay sa atin? Hindi si pastor. Hindi sino man. Ang Diyos. Amen? Amen. Kaya, kung nasa ang ministry man kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Nandito kayo sa church na to, magpasalamat ka kasi dito ka nilagay ng Diyos. Ibig sabihin, dito ka niya gagamitin. Amen? Amen. Amen? Amen. Kung saan kang ministry nilagay, o ito, dito ka sa church na nilagay, magpasalamat, Lord. Salamat dito niyo po ko inilagay sa BBC Mission Balayang Victoria Tarlac. Amen? Amen. Ibig sabihin, dito ka gagamitin ng Diyos. Dito ka maging kapaki-pakinabang. So, nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay maging kapaki-pakinabang. Tandaan nyo, ang isang bagay na hindi na napapakinabangan, ano ginagawa? Halimbawa, sa loob ng bahay nyo, meron ba kayong mga bagay doon pag naglinis kayo at nakita nyo? Halimbawa, nag-general cleaning kayo. Tapos makita nyo, yung mga bagay, gamit na hindi na napapakinabangan, anong ginagawa nyo? Tapos. Ha? Tama, tinatapon. Tama? Tama? Tinatapon yan. Tapos ano pa? Ha? Ano pa? Karamihan mga bagay na hindi na napapakinabangan, hindi na napapansin yan, at kadalasan, tinatapon na yan. Amen? Amen. Pero, yung mga bagay na napapakinabangan, anong ginagawa? Ginagamit. Ha? Anong ginagawa? Pinapanatili lang sa tahanan. Sabihin ng mama natin, oh, huwag mo itapon yan. Mapakinabangan pa natin yan. Amen? Amen. Kaya minsan, lalo na yung sa lababo, sa kusina, di ba? Minsan, nagtambak na yung mga Tupperware dyan, di ba? Pero bakit hindi pa tinatapon? Kasi napapakinabangan yan. Amen? So, pagdating sa mga handaan, di ba? May mga napapakinabangan yan sa ano. Di ba? Ang isang bagay na hindi na napapakinabangan, inaalis na yan. O sa katawan. Sa katawan. Ganun din po yun. Sa katawan, kapag may bagay dyan or may parte ng katawan natin na hindi na napapakinabangan, anong nangyari? Ano gagawin dyan? Magkakaroon niya ng operasyon. Tatanggalin niya. Amen? Amen. Merong kwento na nagbuhat, tapos napilay, sa nangyari na maga, tapos ang ginawa, imbis na dahil sa ospital, pinahilot. Tapos, ilang araw lang, nag-violet na. Tapos, hanggang sa late na nila dinala sa doktor. Nasabi ng doktor, oh, bakit ngayon nyo lang dinala? Sabi ng doktor, hindi na pwede yan. Hindi na mapakinabangan yan. Kailangan ng putulin. Kaya sabi ng doktor, para makasurvive ka, kailangan putulin. Kasi pag hindi ka makasurvive, aakyat yan. Oo, pag hindi putulin yan, aakyat yan hanggang sa maapektuhan yung buong katawan, yan ang ikamamatay mo. Kaya ano gagawin? Magsasabihin, kung gusto mo mabuhay, kailangan putol. Amen? Amen. Para makasurvive. So, ganun din po yan, mga kapatid. Na ang isang Kristiyano na hindi na napapakinabangan, posibleng alisin niya ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Bakit pa tayo nandito ngayon, nananatili? Sapagkat alam ng Diyos na mapapakinabangan niya tayo. Amen? Amen. At huwag tayong tumingin sa background natin. Maaaring mong masabi ngayon na, ay, hindi na ako mapapakinabangan ng Diyos. No. Kahit sino sa atin,
napapakinabangan ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo, ang sarap kaya na ang nakikinabang sa atin ay ang Diyos. Amen? Amen. Nakakalungkot sa ibang Kristiyano, ang nakikinabang sa kanila ay yung sanlibutan. Amen? Pero tayo, ang nakikinabang sa atin ay ang ating Diyos. Okay? Amen? Amen? Amen. Napakahalaga na mapakinabangan tayo. Sa Acts, tignan natin Acts chapter 20, verse 20. Acts chapter 20, verse 20. Magbasa lang tayo ng mga ilang talata patungkol sa kapakipakinabang. Okay? Acts chapter 20, verse 20. Okay, sinabi dyan, "And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house." So sinabi ni Paul dito mga kapatid, sinabi niya, "And how I kept back nothing that was profitable unto you." So ibig sabihin, wala siyang itinago sa atin. Sa mga tinuruan niya, ibig sabihin lahat tinuruan niya, lahat ng kapakipakinabang para sa Kristiyano ay itinuro niya. Amen? Amen. So alam niyo, ganoon din dito sa church. As a pastor, mga kapatid, I always remind myself na hanggat lahat ng pwede niyong malaman sa Biblia, lahat ng kapakipakinabang, lahat ng mapapakinabangan niyo sa gawain ng Diyos, hanggat maaari, wala akong itatago, kailangan ituro ko po sa inyo. Amen? Lahat ituturo. Tingnan niyo, kahit iba't ibang uri ng kasalanan, tinuturo ko sa inyo. Kahit na paano tayo mag-grow, kahit saan, kahit sa music, di ba? Hindi ko ipinagkait, bagkus itinuro ko sa inyo kung paano matuto sa piano, sa music. Bakit? Kasi yan ay kapakipakinabang. Amen? Amen. Lahat ng tinuturo dito sa church ay siguradong mapapakinabangan nyo. Pag nakita nyo na hindi na yata napapakinabangan yung mga tinuturo ni Pastora, parang malayo na yata sa ministry. So that's the time na pwede kayong lumayo sa gawain ng Diyos. Lumayo kayo sa church kasi mali na. Pero hanggat yung nalalaman natin dito ay napapakinabangan natin at katotohanan yan, then magpatuloy tayo. Amen? Amen. Magpatuloy tayo. So ano pa? Sa 1 Timothy 4:8. 1 Timothy, so si Paul, wala siyang itinago, bagkus lahat ng mapapakinabangan itinuro niya. So same din po dito sa gawain ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 8. 1 Timothy 4:8. So sinabi diyan, "For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now and of that which is to come." So sinabi diyan, godliness is profitable unto all things. Pag sinabing godliness, ano sa Tagalog yan? Pag sinabing godliness, pagiging makadiyos. Amen? Amen. Tayong mga Kristiyano, maging makadiyos tayo. Amen? Diba, ano yan? Sa panunumpa, maging makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Ang daming estudyanteng nanunumpa sa ano bang tao dyan? Ha? Oh, yung panunumpa sa watawat ng Pilipinas, yun ba yun? Ano sinabi doon? Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag, ang may dangal, katarungan, at kalayaan, at makabansa, na ipinakikilos ng sampayanang makadiyos, makakalikasan, makatawad, makabansa. Lahat ng Pilipino nanumpa dyan. Amen? Amen. Pero ang isa sa nakakalungkot, hanggang panunumpa lang. Lalo na yung sinabi doon na makadiyos. Ang daming, halos lahat ng Pilipino, estudyante, nanunumpa dyan. Pero ang tanong, sinasabuhay ba nila yung panunumpa? Tuwing ano yata yun eh, tuwing Monday ba yan? Tuwing flag ceremony yan, weekly. Maging makadiyos, makakalikasan, pagkatapos ng eskwela, sigarilyo agad. Makadiyos ba yan?
Pagkatapos ng eskwela, inuman, alak. Kumusta yung panunumpa? Amen? Amen. Yung panunumpa na yan, saan ba nanumpa? Malamang sa Diyos, kasi sinabi niya, baka Diyos. Amen? Amen. Amen? Kaya hindi lang panunumpa yun kailangan isabuhay yun. Kaya doon ako nag-isip dati nung estudyante pa ako Ang daming nanunumpa, pero hindi naman nila sinusunod yung kanilang sinumpaan. Amen? Amen. Hanggang doon lang sila. Yung natatanggal talaga doon yung pagiging makadiyos Makakalikasan, makatawat, makabansa. Okay lang yun. Pero importante doon yung pagiging makadiyos Which is yun pa yung nade-degrade, napapabayaan. Amen? Tayo maging makadiyos tayo. Why? Ano sinabi? Godliness is profitable. Amen? Amen. Tandaan nyo, pag kayo ay magiging makadiyos, pag kayo mamuhay ng may kabanalan, susunod kayo sa utos ng Diyos, tandaan nyo, kayo din mismo ang makikinabang niyan. Amen? Amen. Kayo din mismo. Tingnan nyo, mapapansin nyo yung sarili nyo na nag-grow na kayo. Amen? Amen. Nagiging kapakipakinabang Okay? So the question is how to be profitable. Paano ba tayo maging kapakipakinabang? Tayo bilang Kristiyano, ang tanong, gusto ba natin na mapakinabangan tayo? Amen. Gusto ba natin? Amen. So ang tanong, paano? Number 1, be obedient child of God. That's number 1. May ballpen kayo, sulat nyo. How to be a profitable. Number 1, be obedient child of God. Sa Tagalog doon, maging masunurin na anak ng Diyos. Amen? Maging masunurin, Tayo mga Kristiyano, be obedient. Laging masunurin. Ang pagiging masunurin ng Kristiyano ay hindi dapat ito katulad ng eat all you can. Alam niyo yung eat all you can sa restaurant? Paano ba yun? Sino nakakain sa inyo sa eat all you can? Or sa restaurant? Di ba sa restaurant, pag eat all you can, lahat ba yan dadaanan mo or lahat ba yan kakainin mo? Hindi, di ba? Sa eat all you can, ano yun? Kung ano lang yung gusto mo. Tama? Ito, ano to adobo. Ang technique sa eat all you can, kung ano yung hindi mo laging natitikman, yun yung kainin. No? Kain. May eat all you can ba dito? Sa Tarlac, meron ba? Parang wala yata, no? Meron ba? Di ba sa restaurant, sa eat all you can, kung ano lang yung nais mong kainin, yun lang talaga. Pag nilagpasan mo yun, wala namang sisita sa'yo Uy, ba't mo nilagpasan? Kulang-kuhanan mo yan. Walang gaganon, di ba? Kung hindi ka pipilitin, nagbayad ka Tama? So kung ano yung gusto mo. Pero mga kapatid, pagdating sa pagsunod, hindi tayo ganon. Amen? Ay prayer. Gusto ko yan, magpipray. Ay pagbabasa ng Biblia, ayoko niyan. Pagsisimba, sige, okay yan. Pag-aakay ng kaluluwa, ay ayoko yan. Hindi po ganon. Amen? Kailangan po ang pagiging obedient natin ay lahat ng kautusan. Sabi ng Biblia, if ye love me, keep my commandments. Commandments, plural. May S. Ibig sabihin, mga utos. Amen? Kasama na dyan yung soul winning. Kasama na dyan yung pagdadaig ng kaluluwa. Kaya kayo, pag may free time kayo, soul winning tayo. Amen? Amen. Ang soul winning dito, Tuesday hanggang Saturday. Okay? Lumalabas ako dito ng alas 9. Ang uwi ko is 11. 2 hours, mahaba na yan. 2 hours. Pag nagturo ko, minsan, maximum ng 15 minutes. So sa 2 hours, ilang tao na yung natuturuan ko. Tapos minsan, sa sentro, ang dami ko pang estudyanteng natuturuan kasi minsan tumatambay sila Tama? Meron ngang time dyan na medyo nagpaus-paus na ako kasi may grupo ng estudyante, turo ako. Ganyan. Maya-maya may dumating. Sumali. Parang bumabalik ako sa turo. So nung malapit na, may dumating ulit. Tuloy-tuloy.
Hinayaan ko, sabi ko, di baling mapagod, at least lahat sila matiyak nila. Amen? Amen. Turo hanggang sa naipon sila o dumami. Kasi yung time na yun, uwian na eh. Turuan naligtas. Yung iba, taga-Kabuluan, at batang-batang, hindi pa man tayo nakakalayo-layo, at least, may mga naturuan na tayo dun banda. Na tumambay lang sa sentro, naturuan natin. Amen? Amen. Soul winning. Kayo yung soul winning camp, masaya ba kayo na nakasama kayo sa soul winning camp? Amen. Amen? Di baling walang gaanong games, at least soul winning camp. Amen? Amen. Amen? Amen. Oo. Tsaka hindi talaga gaanong nag-games kasi alam nyo naman ang panahon. Talagang sobrang iba ang init. Anong oras ng games? Alas 2? Alas 2? Tama? Alas 2. Tignan nyo naman, alas 2 kung gano'ng katirik yung araw. Delikado, di ba? Hindi ka nga maggalaw-galaw, pawisan ka agad eh. Yun pa kayang magtatakbo, saan-saan, di ba? Kaya, maraming games pero hindi gaanong inano yan kasi syempre, yung panahon, amen? Mahirap naman, nakakatakot na mamaya biglang may bumagsak ba, ganun ganyan. Amen? Amen. Ang mahalaga, at least may soul winning. Amen. So, nasubukan nyo na, naka-experience na kayo. Tama? Nagbigay ng tracts, kahit doon lang muna kayo mag-umpisa sa pagbibigay ng tracts. Halimbawa, sasama kayo sa akin, kahit doon lang kayo mag-umpisa, mamigay na kayo ng tracts. Kristiyanong babasahin po. Tapos mag-invite, dyan lang po kami sa sa Bible Baptist Church. Sa likod ng bakery, dyan po kila Madam Galanga. Di ba? Alam naman na nila yun. Tama? Kahit nga sabihin mo lang Bible Baptist Church, Pastor Jake, alam na nila yun. Bigay lang po na. Amen? Kaya nakita nyo rin, di ba, yung impact na marami. Di ba? Yung impact na marami. Nawawala yung hiya. Tama? Ang dami. How much mo kung tayo? Amen? Amen. Sama-sama, turo. Pag hindi marunong magturo, tawagin nyo ako, Pastor. May magsashare po kami ng salita ng Diyos dito. Okay lang po ba kayo magturo, Pastor? Ano yan? From Tuesday, ang soul winning natin dito, from Tuesday to Saturday. Kung hindi nyo kaya ng araw-araw, it's okay. Amen? Amen. Halimbawa, kung wala naman kayong pasok ng Sabado, pwede kayong sumama. Diba? Eh, si Manuel, wala na siyang pasok ng Sabado. Eh, nakakasama ko siya tuwing 9 a.m. Nagbibisita kami. Ganon din kayo mga estudyante. Kung wala kayong pasok ng Sabado, alas 9, punta kayo dito, mag-soul winning tayo, magbisita tayo. Amen? Amen. Lahat yan, iniikot namin yan. Pina-follow up namin lahat. Pinapaalalahanan para sa Sunday, maka-attend sila. Amen? Amen. Kung hindi man sila maka-attend ng Sunday, at least we did our part. Amen? Amen. Ginawa namin yung part. Kasi ang blessing, hindi naman dun sa sumunod eh. Ang blessing nandun sa mga sumusunod. Amen? Ang reward nandun sa mga sumusunod. Kaya pumunta man sila o hindi, may reward ka sa Diyos. Kasi ginawa mo yung part mo. Amen? Kasama kayo. Soul winning, be obedient child of God. Tignan nyo, pag tayo masunurin, mapapakinabangan tayo. Amen? Amen. At ang kagandahan dyan, hindi tao ang nakikinabang. Ang Diyos ang nakikinabang sa atin. Dito sa ministry ha, kung ano yung ministry na meron kayo, hindi tao ang nakikinabang, ang Diyos, kasi gawain niya ito. Amen? Amen. Sa piano, hindi talaga akong nakikinabang sa inyo. Gawain ito ng Diyos eh. Ang Diyos. Soul winning, pag-invite ng kaluluwa, pag-awit dito sa song offering, lahat yan. Sa Diyos ang papuri. Amen? Amen. Lahat yan. Diyos ang nakikinabang. Okay? Hindi tao. Kaya ang pagpapala sa taong sumusunod ay galing din sa Diyos. Amen? Amen. Kaya, alam nyo, napakasarap tignan kung ang bawat isa sa atin napapakinabangan. Sa inyo, mga young people, tulad yan, tuwing kids church, ang sarap tignan eh. No? Tuwing alas 2, nandiyan ako sa kwarto, narinig ko na kayo, nagkakantahan, nagtuturo. Kaya inisip ko, paano kaya kung ako pa rin doon? Siguro grabing pagod. Amen? Grabing pagod, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi habang tumatagal sa gawain,
may mga Kristiyano rin na napapakinabangan sa ministry. Amen? Kaya ang nangyayari sa akin bilang pastor, nalilesen yung mga gawain. Kumbaga, hindi na gaanong pagod. Hindi sobrang hassle kasi may mga nagiging katuwang na. Kaya kayo sa Kids Church, pagpatuloy nyo yan ha. Huwag kayo tumingin sa bilang ng bata. Kung yung isipin, konti lang naman sila. Dahil konti lang sila, magkwentuhan na lang tayo, hindi ganun na. Kahit konti sila, magturo kayo ng memory verse. Amen? Kompleto pa rin kayo mga teachers. Kahit isa na lang yan. Kahit isang bata na lang yan. Amen? Amen. Amen? Kasi ang Diyos naman ang nakikinabang sa atin. Kaya magpagamit tayo. Amen? Magpagamit tayo. Mapakinabangan kayo. O ngayon, April na, ha? O magsa-cycle na ulit kayo. O sino magtuturo? Ayan na, ha? Tuloy lang. Magpapag-games, magkaano, ha? Ituloy-tuloy nyo lang yan. Tignan nyo, yung mga batang tinuruan nyo, wag nyo tignan kung absent sila, next week present, absent. Ganyan talaga ang bata. Amen? Ganyan talaga sila. Pero tignan nyo, bawat panahon na natuturuan nyo sila, natataniman yan ang puso nila ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, tandaan nyo ha, isa po yung binhi na buhay. Pag yan na itanim sa puso ng bata, hindi yan babalik na walang kabuluhan. Amen? Amen. Halimbawa, turuan mo siya ngayon, bata, sa ngayon, hindi mo makikita sa kanya yung bunga. Pero pag umidad na yan at naging young people na yan, balang araw magpapasalamat sa inyo yan kasi may mga teachers na nagtiyaga sa amin at nagturo sa amin. Amen? Pastor, paano mo nasabi yan? Subok ko na yan. Nung bata pa ako, dinadala na kami ng mama namin sa church at meron kaming teacher doon, tinuturuan kami ng kanta, yung katulad ginagawa nyo. Pinagtsatsagaan kami, tinuturuan kami ng mga memory verses. Malilikot din naman kami dati nung bata kami, pero pinagtsagaan kami. Tingnan nyo naman ang bunga ngayon. Amen? Amen. Isa ako sa naging produkto na matatapat sa gawain ng Diyos at hindi na-impluwensyahan ng sanlibutan. Bakit? Dahil sa mga teachers na nagtyaga. Amen? Amen. So yun ang magiging produkto. Isipin nyo, paano na lang kung walang mga teachers? Paano kung wala kayo? At walang magtuturo sa mga kabataan, alam nyo mangyari? Aatakihin niya ng sanlibutan. Hanggang sa maiimpluwensyahan niya ng sanlibutan. Kaya paglaki nila, another generation na naman ng manginginom. Another generation naman ng malalakas manigarilyo. Kaya yung mga bata dito, turuan natin sila ng salita ng Diyos. Pag maturuan yan, pag lumaki yan, mabubura natin dito yung generation na malalakas puminom ng alak. Mabubura natin dito yung generation na malakas manigarilyo. Amen? Amen. Kasi lahat ng bata nataniman ng salita ng Diyos. Kaya kayo, huwag kayong uminto. Amen? Kahit mainit, tuloy lang. Pag galing kayo dyan sa sentro, karamihan sa inyo, mga teachers, naglalakad ba kayo? Ha? Minsan po. O minsan tricycle, minsan naglalakad, mainit, di ba? Mainit. Alam mo yung pakiramdam niyan. Di ba, mainit. Minsan masakit pa sa ulo. Pagdating, minsan nga, bagong gising pa lang kayo. Tama? Pero bakit kayo nandyan? Di ba? Nais natin na mapakinabangan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tuloy lang kayo mga teachers. Yung mga tinuturuan nyo ngayon, pag yan naging kaedad nyo na, sa edad nyo na ngayon, sila rin naman yung mga magtuturo sa mga next generation din. Pasapasahan lang po yan. Amen? Tapos kayo, balang araw, magiging nanay, tatay na rin kayo. Tapos yung mga magiging anak nyo, ang magtuturo dyan ay yung mga naturuan nyo na naging young people na. Amen? Pasapasahan lang yan. Amen? Idaya din. Pag yan lumaki, naging young people, siya ang magtuturo sa mga magiging anak nyo. Amen? Amen. Pasapasahan lang yan. Kaya,
huwag kayong tumingin sa mga negatibo. Huwag kayong tumingin sa tawag dito, konti lang yung bata. Huwag. You enjoy teaching children. Amen? Amen. Enjoy mo lang. Balang araw makikita mo ang bunga. Halimbawa sa sa mga puno. Pag kayo ba gusto nyo makakain ng mangga, nagtanim kayo ng mangga, tutubo yan, tama? Ilang years ba ang mangga? Ilang taon ng mangga bago magbunga? Ha? Ha? 10 years? Yung buko, ilang taon nga yan? 10 years din Gusto kong kumain ng buko. So magtanim ka. O pwede naman bumili. Di ba? Pero halimbawa, kung mag-experiment ka, gusto mo kumain ng buko, nagtanim ka ng buko. Aalagaan mo yan hanggang paglaki. And after 10 years, doon mo mapapakinabangan yung bunga. Amen? Ganon din yan sa mga kabataan. Maaring ngayon parang wala lang, pero tanim ka lang. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay po yan. Amen? Amen. Bawat salita nyo, bawat memory verse nyo sa kanila, akala nyo wala lang yan. Hindi. Buhay po yan. Amen? Kumikilos yan sa puso at isip nila. Amen? Amen. Kaya, kapaki-pakinabang ha? Gusto ba natin na mapakinabangan tayo? Amen. Sa gawain ng Diyos, be obedient. Amen? Amen. Sa Diyos, sa Kanyang salita. At syempre sa pastor. Amen? Kung ano yung instruction ng pastor, sunod kayo. Amen? Pag sinabi ng pastor na mag-focus muna kayo sa pag-aaral, mag-focus kayo. Amen? Amen. Pag sinabi ng pastor na maging matapat kayo sa Diyos, maging matapat kayo. Pag ang advice ng pastor ay gawin mo to, then gawin mo to. Kasi ang pastor, yan ay lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga young people, lahat sa atin, no? Be obedient. Amen? Sunod lang. Sunod lang. Time will come. Pagpapalain ka ng Panginoon. At habang sumusunod ka, doon mo nakikita yung sarili mo na napapakinabangan ka na sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Kaysa naman mapakinabangan ka sa sanlibutan. Amen? Maganda sa gawain na ng Panginoon. And then pangalawa, actually dalawa lang to eh. Last. How to be a profitable. Ano yung number 1? Ha? Be obedient child of God. Pangalawa, be optimistic. Ano ba pag sinabing optimistic? Ha? Ano yung optimistic? Positibo. Amen? Para maging kapaki-pakinabang tayo, kailangan maging positibo tayo. Amen? Tignan nyo yung estudyante na puro negatibo, hindi napapakinabangan yan. Amen? At proven naman yan, tama? Yung mga laging negatibo ang isip, yun ang mga hindi napapakinabangan. Tama? Kasi pag negatibo ka, hindi ka kikilos. Tama. Tama? Negatibo ka eh. Ay, walang mangyayari dyan. Kaya hindi ka kikilos. Pero pag positibo ang isip mo, pag positibo ang isip mo, gagawa ka. Amen? Amen. Kasi positibo ka eh. Ay dito sa church, napakahalaga mga kapatid na maging positibo tayo. Amen? Amen. Kahit sa ang aspeto, sa music, be positive. Na balang araw, may mga pianista tayo. Amen? Amen. Be positive. Na balang araw, may MC, may song leader. Ayan, maraming song leader, maraming MC, maraming Bible reader, at maraming preachers. Amen? Amen. Mangyayari ba yan? Yes, just be positive. Balang araw, yung ating song offering dito, dadami yan. Amen? Amen. Maging positibo lang. At syempre, pag positibo ka, nagpapatuloy ka. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako pastor, positibo ako. Hindi ka naman nagsisimba. Di ba? Ako pastor, positibo ako. Hindi ka naman gumagawa sa ministry. Hindi ba positibo? Be positive. Ano pa? Be positive pagdating sa atin. Congregation. Huwag kayo magkaroon ng negatibo sa bilang. Di ba? Ay, konti lang naman kami. Wala. Hindi kami uunlad. Konti lang naman kami. No. Amen? Amen. Maaring ganito ang bilang natin kasi nag-uumpisa pa lang tayo.
Pero just be positive. At yung positibo na yan yung magtutulak sa iyo para mag-akay pa ng maraming kaluluwa. Kaya kung bawat isa sa atin ay positibo, mag-i-invite tayo na mag-i-invite. Mag-soul winning, invite, hanggang sa magulat na lang tayo, dadami na tayo. Bakit? Kasi bawat isa sa atin, positibo na dumami tayo. Amen? Huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-isip na, ay hanggang ganito na lang kami. Tingnan nyo this 2024, napansin nyo ba na nag-iba yung bilang natin compare last year? Amen. Ama? Amen. This 2024, ilang weeks na? Ilang weeks na tayo? 2024. Simula 2024, nakailang months na tayo? January, February, March. Napansin nyo ba na lagi na tayong may bisita? At yung mga karamihan, may mga bisita tayo na naging regular na. Amen? Amen. At yung mga regular visitors na yan, mga prospect natin yan sa baptism. Amen? Amen. So, ganun-ganun na lang ba, pastor? Hindi. Ako bilang pastor, kailangan positibo ako sa kanila. So, ano gagawin ko? Bibisitahin ko sila. Bina-Bible study ko sila. Tinataniman ng salita ng Diyos. Laging ini-invite. Laging pinapaalalahanan. Laging chinachat. Amen? Kasi positibo ako na balang araw, maidadagdag din sila sa gawain ng Panginoon. Amen? At positibo rin tayo na ang Diyos, siya mismo yung magdadagdag ng maraming tao dito sa kanyang gawain. Amen? Amen. Be positive. Sa mga bata, lahat, mga sinusundo natin, maging positibo lang tayo. Sa mga mahal nyo sa buhay na hindi nyo nadadala, just be positive. Huwag kayong panghinaan ng loob. Ay, tagal ko na siyang ini-invite, pastor, at tagal ko siyang pinagpipray. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, huwag natin silang sukuan. Amen? Tuloy lang. Tuloy lang. Kasi pag nakita ng Diyos yung effort natin, siya mismo yung kikilos. Makapangyarihan yung Diyos natin eh. Maaring sinusubukan lang ng Diyos yung pananampalataya natin. Kung gaano tayo magtatagal. Encouragement ko sa inyo bilang pastor, tuloy lang yung paghingi nyo sa Diyos. Hingiin nyo lang sila sa Diyos. Balang araw, makakasama nyo yun sa paglilingkod. Diba, naalala nyo yung papa ko? Ilang taon namin siya pinag-pray? 9 years. Ang tagal, bago namin makasama sa paglilingkod. Yung mga mahal nyo sa buhay, ilang taon nyo na silang pinag-pray? Amen? Huwag nyo silang sukuan. Tuloy lang. Amen? Magulat na lang kayo, buong pamilya na kayo. Amen? Just be positive. Amen? Ang mga ministries, and then sa mga commitments. Amen? May commitment tayo, lahat commitment. Nakakatuwa, ilan na yung na-shade natin? Ilan na yan? Bilangin nyo nga. Ilan na, Ben? O 18. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung shade dyan, hindi lang basta shade yan. Shade yan at may cash talaga yan. Kasi may mga nakita ako na nagkaroon ng ganyan. Ang tawag dyan is share a square. Share a square commitment. Na may mga simbahan kasi na gumawa ng ganyan. Commitments. Ang ginawa, naunang mag-shade yung mga members. O magkano commitment mo? Ganyan. So, kanya-kanyang shade sila. Shade, bago, bigay. Sa atin, iba. Bigay muna bago shade. Kaya yan, mga yan. Yan mga yan, naka-cash yan. Cash on hand yan. Amen? Amen. Kaya para sigurado talaga. Di ba? Kaysa naman ang daming shade. Tapos wala bang pumapasok. Amen? Amen. Slowly but surely. Amen? Amen. Nagsishade. Nagsishade tayo. Kaya bawat shade, ibig sabihin yan, may pumapasok. Ano man, 950 per square meter. Pero ginagawa natin yan 1K kasi 50 pesos lang naman yung kulang. Di ba? So, sinasarado na natin ng 1K per square meter. Tuloy lang. No? Yung lote na yan, hindi man natin makuha yan. At least, marami pa ditong bakante. Amen? Just be positive. Huwag kayong tumingin sa kunti lang yung shade.
hindi kami makakaipon. Yan ang akala mo, pero lilipas ang ilang buwan, tignan nyo, iilan, dadami ang shade na yan. Amen? Amen. Dami yan. Bakit? Saan ba tayo umasa, pastor? Sa Diyos. Amen? Amen. Sa Diyos. Kung sa sarili lang natin, hindi talaga natin kaya. Amen? Amen. Walang may kaya sa atin, Diyos lang ang may kaya. Amen? Amen. Kaya kung meron man tayong aasahan, hindi sa tao, Diyos lang. Amen? Kaya hingi lang tayo sa Diyos, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy naming ma-fulfill. O saan natin kinukuha yan? Doon sa mga commitments, di ba? Sa lot. Sa listahan may lot. Commitment. Doon, iniipon-ipon. Yan. Amen? Amen. Just be positive. Pag nakakita nyo yan, lagi nyo isipin na, Amen. Sa ngayon, konti lang yan. Pero time will come. Masashadan namin lahat yan. Amen? Amen. Balang araw, makakabilin kami ng sariling lote. Pwede ba mangyari yon? Mangyayari ba yan? Amen. Yan ang positibo. Amen? Amen. Pag sinabi, hindi pastor, hindi na mangyayari yan. Konti lang naman tayo. Mga estudyante lang kami karamihan. Kala nyo lang. Pero pag lahat kayo nakatapos na, pag si Ibo naging ano ang pangarap ko Ibo? Pag si Ibo ay naging, Engineer or architect. pag si Ibo ay naging engineer na, pastor, shadean ko lahat yan. Di ba? Pag lahat kayo naging professional, mangyayari ba yan? Amen. Yan ang positibo. Kaya, kung sino yung Kristiyanong positibo, yun yung mga Kristiyanong napapakinabangan. Amen? Amen. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming pong narinig. Salamat, Panginoon, sa paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit at nakayupo. Okay na yung live. Tayo tayong lahat.